Welcome to Donmar TV News Channel. Tatanong ko lang, ito bang bagong mga nahuli ngayon lang, yung mga kasama ng mga 19 na batang Atamanobo, yung yung kasama ng 19 na Atamanobo sa Cebu, ito ba'y kasama dito kung sila ay magsisignify ng intention na gusto nilang bumalik, or hindi sila pwedeng makover nito kung wala siya? Okay, Perdi, yung tanong ni Emil Carrion, yung 4 na Manobo na nahuli dyan sa Cebu during the rescue operation doon sa 19 na IP minors, kung sila daw ay magde-decide na magbalik loob, ay kasama ba sila dito sa programa ng balik loob program, yung ating i-clip? Yes, sir. Yes, sir. Hindi sila yung nagkusang loob na nag-surrender. Okay. So, dito pala, ang premise pala nito, Emil, dapat mag-surrender. Pag ikaw ay nahuli, ay hindi ka kasama. Tama nga naman. Para at least, yung mga nandiyan sa kabundukan, wag na kayong maghintay pa na mahuli kayo. Ngayon pa lang, na binibigyan kayo ng pagkakataon, ang hiningi sa inyo ay magbalik loob kayo sa ating pamahalaan. Kaya nga, balik loob ito eh. Balik loob. Ibig sabihin, magbabalik loob kayo. Hindi kayo magpapahuli. No? So, magbalik loob kayo para maka-avail kayo dun sa programa ng ating pamahalaan. Ibig sabihin niya, na-realize na ninyo na walang patutunguhan yung inyong pakikipaglaban niyan sa kabundukan. Oo. So ito lang naman ang ano ko doon, ang tanong ko. Doon kasi nabanggit nga ni Sir na itong palang mga surrenderies ay maaari na rin makapag-access ng mga government IDs, no? Para maka-access ng mga government agencies natin. So ito ba yung mga kanilang kaso? Halimbawa, sila ay revel returnee, automatic ba mabubura kung sila ay surrendery, sir? Or nandun pa rin nakalagay sa kanilang mga profile yung kanilang bilang dating mga miyembro ng CPP-NPA? Kasi napakahirap ito, sir, na mag-apply sa isang trabaho kung makikita na mayroon kayong record na ganun, sir. Ito ang nabanggit mo nga ho, na yung mga revel natin, surrenderies ay makakapag-avail rin ng mga government IDs o clearance or certificate. Ito ho ba ay halimbawa sila ho ay kukuha nito, automatic ba ho na mawawala o mabubura sa kanilang profile yung bilang isang CPP-NPA surrenderies, or yung iba pang mga terrorist group na nasa Pilipinas, or naka-indicate pa rin ho doon sa kanilang profile? Kasi siyempre sa mga gusto magtrabaho sa labas o sa mga kumpanya, unang-una bubusisiin yan, at kung makikita na sila ay surrenderies, hindi ho sila basta-basta makakapag-trabaho, sir. Ganito po, sir. Yung setup natin is that pag mag-surrender ka sa gobyerno, yung regular na ibibigay na ID doon sa mga Pilipinong hindi rebelde ay maa-avail din ng ating former rebels. Hindi po nakatatak doon na ikaw ay dating rebelde. Maliban lang po kung meron kang kaso na kung saan iyon ay iyong haharapin at tutulungan ka ng task force balik loob through the assistance of providing a public attorney. So, pati yung DOJ magbibigay din ng abogado natin. Example dito is si Mr. Mapano, na kung saan nagbalik loob na siya sa gobyerno. Ngayon po is nahuli siya. Ngayon po ay binibigyan po natin siya ng assistance, legal assistance. Yun po, sir. So, ibig sabihin, walang magsasabi na pag ikaw ay dating rebelde, pag request ka ng mga IDs or other services ng gobyerno, nakatatak na doon kagad dati kang rebelde. Hindi po. Okay. Thank you, sir.
Alam mo, muntik na ako malula nga doon sa sa mga programa ng ating pong gobyerno ng pamahalaan na para sa mga surrenderes. Napakarami pala nito. So dapat pala talagang maipaalam ito sa mga nasa kabundukan na habang mayroon pang ganitong programa ang gobyerno at mayroon pong maayos na gobyerno sa ngayon, samantalahin na nila at bumaba na sila na mantakin mo halos lahat pala ng agencies, lahat ng mga programa, medikal, eskwelahan, no? Maging legal, meron pang mga benefits mula doon sa livelihood program na pwede nilang magamit na pang habang buhay na pwedeng maging masaya ang kanilang pamumuhay kasama yung pamilya na hindi nagtatago sa kabundukan, no, na parang mga daga. So saludo tayo diyan, sir, sa inyo pong napakahusay na programa na talagang muntik na ako mapapalakpak doon Ewan ko lang doon sa mga kaliwang grupo na patuloy na isinusulong yung digmaan o yung ito nga ang patuloy na pagsira sa gobyerno kung matutuwa ba or mapanting na yung kanilang mga tenga na marinig na mayroon palang mga programa. Ito malamang pinipilit nila na hindi ito makarating o hindi ito malaman ng mga kanilang mga miyembro ay baka biglaang magtiwalag nga or magbalik loob na kasi siyempre, napakaganda pala ng offer ng ating pong pamahalaan para ho sa kanila, sir. Tama po, sir. Kasi kinakailangan nating mahabol bago magpalit ng bagong administrasyon kasi hindi natin alam kung anong magiging status nito pag may bagong administrasyon na ang mangyari, kung ipagpatuloy ba ito o hindi. Kaya it is the right time na i-avail ito ng ating mga kapatid na naliligaw ng landas. Okay, thank you very much. So dapat pala nila samantalahin ito, sir, no? Kasi baka 2022 magpapalit na tayo ng pangulo. So hindi natin alam kung sino ho yung mga bagong pangulo na napapalit. So siguro by end of 2021 dapat mapupuno na ang ating pong yung listahan ng mga surrenderes para naman na maabil nila itong programa na ito. So thank you Colonel Jerry, of course kay Colonel Buscato. Thank you, sir. Okay, maraming salamat. Bong, Perdi, tanong ko lang itong tungkol dito sa halfway house kasi nabanggit mo na pag mayroong membro ng New People's Army na magsusurrender o magbabalik loob sa ating pamahalaan, sila ay ilalagay mo doon sa halfway house. So yung halfway house, nabanggit mo na doon na ginagawa yung mga programa para ma-reintegrate sila, ma-radicalize, matanggal yung kanilang pagiging radikal. Anong mga programa mayroon doon sa halfway house para matanggal yung pagiging radikal ng grupo ng mga New People's Army na nagbalik loob at saka ilang buwan na inaabot yung gustong magbalik loob doon sa loob ng halfway house, Perdi? Sir, bali ngayon, sir, yung ating halfway house na programa includes the radicalization program which entails sometimes mga 3 buwan po yan, sir. So, ngayon, sir, ang naka-include doon, sir, is mga values formation, and then yung ating programs of the government, ano ba yung sistema ng pag-gobyerno natin, and then and others, kumbaga, dapat para at least mainganyo natin silang maibalik sa gobyerno at yung mapapaniwala natin sila na yung pag-gobyerno natin is tumutulong para sa sambayanan at sa mga kapwa Pilipino. Yung sa halfway house, paano yung kanilang cost of living allowance nila doon, yung pagkain nila? Sino ang nagtutustos nito? Kasi siyempre pag may rebel returnee, nilagay mo sa halfway house, may pagkain yan. At saka may panggastos dyan, yung pang-araw-araw niya. Meron din pondo ang gobyerno dyan? Meron din nakalaan? Sa ngayon po, sir, is inaasa natin po yan, sir, sa ating local government units. Kung minsan, sir, is yung ating reintegration assistance
na binibigay supposed to be yun sa ating mga units na tumatanggap. Kung hindi naman naubos yun, sir, is binibigay na rin doon in continuation. Doon 3 months, part yan nung pag-de-radicalize, de-radicalization. Pero yung programa ng gobyerno, kasi nabanggit natin na more than 20 government agencies, saan papasok yan yung mainstreaming sa nila? Ibig sabihin yung pag-introduce doon sa iba't ibang mga programa, dyan din ba sa Halfway House or ibang programa na? Sir, ang ating setup ngayon, sir, per experience, is meron tayong tinuturo ng mga skills and development programs within that. Pag makita natin silang case, particularly on handling their finances, sa financial management, ipapasok na natin sila, sir, sa kooperatiba, wherein we create an association and then we mainstream or download them to the community and to be monitored by the local government units. Okay. Doon, sir, pag meron na sila na asosasyon, meaning to say is they can sustain already their daily, kumbaga, sir, daily lives. So, pang-araw-araw nila kasi kumikita na sila doon. And then, later on, yung ating Cooperative Development Authority, ititrain sila, ipo-form, para at least mabigyan na sila ng seed money for them tuloy-tuloy na, and then ipapartner na natin sila sa ating private agencies. Para yung production nila, mayroon na silang automatic na pagbibigyan. Example, sir, sabihin ni SM, bigyan mo ako ng 1,000 heads ng chicken, i-deliver mo kada week. So, nakakontrata na yun, sila na yun, yung association, and the, kumbaga, sir, is yung tindahan na, o yung SM na. Okay. Yun yung objective natin, sir, the future. So,